Good evening mga ka-breeder. So, narito po uli ako ngayon para ipakilala sa inyo ang isa sa mga bloodline ko na meron ako. Pero bago ko po siya impisahan, nais ko lamang pong sabihin na yung pong lahat po ng ibibigay ko na informasyon ay ayon po sa aking pagkakaalam, sa aking mga nabasa at napanood. So, hindi ko po na sinasabi na 100% po na tama ako. Kung meron po kayong nakitang mali, so kayo na lang po sana ang magbago at mag-research. So, ito po ay ayon lamang sa aking kaalaman. So, isa po ito sa mga bloodline na lagi pong tinatanong sa akin kung may available. So, ito po yung tinatawag nilang GAL. So, ang GAL po ay isang white hackle. So, ang white hackle po kasi pwedeng Kearney or Morgan white hackle. Ang white hackle po ay mga sinaunang bloodline na galing po sa North Britain. So, sila po ay sa kilala bilang mga aggressive type of chicken. So, ano nga po ba ang katangian ng GAL? So, ang GAL po, in terms po ng kanyang body conformity, kung makikita nyo, so hindi naman po siya pabilog, si more on po siya ay pahaba at meron po siyang nakalawit na pitso. So, ayun po. So, mula po dito. Ayun. Kumbaga po sa manok, ang tawag po natin doon, medyo pitsuhin po. So, ang kanya pong paa, ito po siya, ang sabi po sa akin, it's either low or medium station. Ang kanya pong feathering ay, ang mga gal po ay makakapalang balahibo. Tapos po, they come in two colors po, dalawang kulay. Isa pong ganito na dark red at isa naman po na medyo light po yung kulay. So, ang isa po sa mga distinct character po nila ay yung kanilang mata. So, maganda po yung mata at sila po ay straight comb. So, yun po. So, ang GAL po ay dumating sa Pilipinas. Medyo matagal na rin po at ito po ang pagkakaalam ko ay pinopagate po ni Sergio Alimbuyugin at galing daw po yon sa isang legendary breeder na si Howard Belt. So, sa kanya po galing. So, sa Pilipinas po kasi ginagamit ang GAL pang-infuse. Kasi isa po ito sa mga base blood na kung ang gusto po ninyo ay magkaroon po ng gameness ang inyong manok, so GAL po ang ginagamit. Ganoon din po, pinagkukuhanan din po ito ng cutting ability at yung pong malakas at madiin na palo. So siguro para po mga hatches, parang gano'n. No? At maganda po siyang i-cross, sabi nila, sa mga roundhead. Tapos hindi ko lang po alam kung saan pa po siya pwedeng i-cross. At ganoon din po, ang mga gal din po ay hindi naman kagwapuhan. Kaya po lagi ko sinasabi na gumaganda po ang mga manok natin kung tayo po ay nagko-cross ng mga iba't ibang linyada na kung alam po natin na siya ay magninik. So, kaya po ang breeding ay isang experiment. So, bago ko po tapusin yung aking vlog, nais ko lamang pong magpasalamat sa lahat po ng mga sumusuporta, taga-subaybay, sa lahat po ng mga mensahe nyo, sa mga mensahe po ng papuri. Masyado po nakakataba ng puso. So maraming salamat po. Ganon din po ay sagutin ko lang po yung tanong ng pong asing isang taga-suporta na tinanong po niya ako, Sir, ano po ba ang magandang fighting style sa Pilipinas? Ang sagot ko po doon ay depende po kasi sa breeder at doon din po sa tao na bibili nung kanyang mga warrior. May mga breeder po kasi na ang gustong manok na pinapalabas ay yung angat, yung iba naman ay shuttler, meron namang iba po na ang gusto ng katawan ay malaputbol o bilog, yun naman po iba ay pitsuhin. So, depende po talaga at yun lang po ang kagandahan ng sport natin na talaga pong walang nakakapagdomina sa kahit po sa big time, wala po. Ang dapat lang po natin sigurong tandaan at isa puso na lagi pong wag mawawala yung pagiging maginoo at tapat sa lahat po ng pakikitungo natin sa kapwa natin, hindi lamang po sa mga magmamanok. So yun lamang po at bago ko po tapusin, nais ko po ulitin no, yung aking laging sinasabi
na sana po ay sa bawat araw, mas piliin po nating maging mabuti. God bless po everyone. Bye.